masambahanon mga muyo kita. Amay namon nga langit nun, ginadayaw kagid namon sa sining nga aga sa amon tunga, sa sining nga duog sa pagpangamuyo kag pagsimba sa imo. Nagakalipay ang amon mga tagipusoon, kay ikaw man ang nagbutang sang kalipay. Ikaw man nagbutang sang ambahanon dira. Kag sa bagay ikaw ang ginadayaw namon sa sining aga, ikaw lamang ang among ginahatagan sa pagsimba nga imo gina-deserve. Kabay pa nga tinluan mo ang amon mga singkasin, ang amon mga una-una, ang amon mga kaugalingon sa tanan nga kadagtaan sang sala, agud nga amon mga pagdayaw, ang amon mga pagambangan, ang amon mga pagpasalamat, tanan nga mga dulot sa pagsimba magmangin acceptable, magmangin mapinatunon sa imo tubangan. Nagpasalamat kami sa kay Ginoong Hesus na mo ang amon nga maluluwas Ginoo, ang amon hari, ang amon nga abyan, kag ang amon dako nga manugpahalab, our great and good shepherd and our great high priest nga nagapangamuyo sa amon dira sa tuo nga bahin sang imo trono sa himaya. Salamat man sa Balang Espiritu nga among nagapasanag, nagatandog sa amon mga tagipusoon, kag nagagiya sa amon agud nga magmangin maakag sa amon ang imo kasulatan, ang imo pulong, ang kamatuoran nga imo ginatudlo. Kabay pa nga sa sining nga aga sa amon pagtuon, ikaw gid ang magpasanag sa amon mga una-una. Tuy-tuy kagiyay kami agud nga ang tagsa-tagsa ka mga tinaga kag mga hilimuon sa sining adlaw magdulot gid sa kadayawan kagimaya sang imo ngalan tungod gid lamang sa kay Kristo nagapangamuyo kami. Kabay ta. Thank you very much, choir. Thank you very much, Jakin. And salamat sa Dios nga may mga pribilehiyo kag mga oportunidad pa kita nga mabuhi kag magkabuhi para sa iya. Ang pagpangabuhi para sa Ginoo is a great privilege. Isa kadako nga oportunidad nga hindi naton kag pagpalipason, hindi naton pag ipaiway. Kay talagsa lang ini, umalagi lang kita diri sa duta. Way kita kabalo kung nasta kita sa si Edmundo Blam, hasta lang siya 38 katuig. Kay kahapon ang yalawas gidulong na sa temporaryo niya nga kapawayan. Magahulat na lang sa pagkari ni Kristo kag sa adlaw sa pagkabanhaw. Kita ya, wala pa kita kabalo kung nasta pa kita sa balo bata? Wala. Way kita kabalo. Pero salamat sa Dios nga may mga kayunan pang ginatag siya pareho karon. Bisan sa mabudlay nga sistema sang pagpangabuhi karon, sa system sang ginatawag nga new normal, mabudlay gid. Magsagi hambal nga tabon ang imo baba, napangamuyo ko to sa guwa kay na with my face mask on, samtang nagapasalamat kag naga-dedicate sang ginahatag sa Ginoong salakyan sa aton mga utod. Duwa ka ina ka salakyan ang dedicate. Dayon ko nga pangamuyo while my mask on, dayon kong ginawa. To hingagaw ka bala, daw hingagaw mong ginawa mo. Budlay gid. Kag wala labot sina, hindi ka kapag gusto lagaw, hindi ka kapag gusto kadto sa gusto mo kadtuan. Lain sa una kag karon ti amo nang aton pangabuhi. Pero sige hapon dapat kita magmangin mapinasalamaton sa Ginoo in everything, in every circumstance, and in every situation that we are in. As allowed by our sovereign God. Anong siling niya? Dapat kita magpasalamat. Nga ang rason ginatag niya, for this is the will of God
in Christ Jesus for you, concerning you. Sa siningaga, sing may pagpasalamat, kag kalipay, pagdayaw kag pagsimba sa iya, sa aton tagipusoon, nagatipon kita. Kalipay gid ako sa presensya sa aton mga ginikanan sa AMG or sa Maranatha Child Development Center nga ari karon. Pwede ko mapangabay ang mga kauturan ta, ang ilang mga kabataan ara na ginapangalagaran sa Maranatha Child Development Center. Would you please stand? Pwede ka mo katindog mga ginikanan sa AMG o Maranatha Child Development Center. Kindly, Abib. Sige, tindog mo ba? Hindi mo mag-uya-uya. Okay. May mga kabataan pa, hindi lang ginikanan. Mga kabataan sa AMG, mga pamatanon. Ara sila, mga kauturan. Nagakinanglan na sila sa aton pagsuporta. Nagakinanglan na sila sa aton pagpangamuyo. Nagakinanglan na sila kay man ang ilang mga kabataan sila ng mga indigents, no? Hindi na sila, abi may 7 sila kabataan. Hindi na nga pitugid ka mga kabataan ang ma-sponsoran sa aton mga sponsors sa Amerika sa idalom sa ministry sang advancing the ministries of the gospel. Okay? Ang manggagawa na gumagawa sa Tagalog. Okay? AMG. Isa lang na sa 7, for example. Sample lang si manawag sa madamo, Nongma. Si Utod Rene Havelio. Pila na gani kabuok imo pudya, imo kabataan? 7 pa lang. 7 pa lang, no? 12 na, no? 7 pa lang sa 12. Si Pastor Rare, 3 pa lang sa 12. 3 pa lang sa 12. Ang imo, 7 pa lang sa 12. Te mao gaasod-asod ina nga utod kung kakita kamo sa kimtangan sa puluyan sa higad sa suba ni utod rin maluoy kamo. Maluoy kamo. So muning aton mga ginikanan, mga panimalay nila kinahanglan sa aton pagpangamuyo. Kinahanglan sa aton pagsakdag. Kabay pa Dios magpakamayo sa inyo. Thank you so much. Pwede na kamo kalingkod. Okay, mga muyo kita. Amay namon nga langit nun, kapasalamat kami sa siningaga. Salamat sa presensya sa amon mga kauturan, sa imo nga mga pinalangga nga mga kanakan. Nagapasalamat kami sa presensya sa amon mga ginikanan, amon mga kauturan kagkabiyanan sa idalom sang ministry sang Maranatha Child Development Center. Nagapasalamat pa kami sa amon mga sa amon mga ginikanan sa Maranatha Christian Academy, Bacolod City Incorporated, nagkaupon man namon. Kasubong sang mga estudyante o kung mga ginikanan sa amon mga estudyante sa Maranatha Christian College, High School Department, kag sang Senior High Department. Nagapasalamat kami nga may pagtugyan sa sining mga buluhaton nga ginsalig mo sa amon. Kag sa tanan nga mga stakeholders, sa tanan nga mga bumalaton or recipients sang sining evangelistic and discipleship ministry nga imo man ginsalig sa amon. Kabay pa nga magbugana sa gyapon ang imo grasya, ang imo kaluoy, samtang ikaw nagapahayag sa imo kagamhanan kag sang imo nga pagka manggaran sang imo grasya sa sining amon mga kauturan kinikanan man o kon mga estudyante kag sa ilatag sa tagsa ka mga panimalay. Nagapasalamat ang amon mga korason sang hindi nimo pagkalipat kay wala kagid nagakalipat sang imo mga saan. Waay kagid nagakalipat kung ano ang imo ginpromisa. Kani Lord, makasalig kami sa imo sa tanan nga tinion sa anuman nga sitwasyon o kung circumstansya. Tagay kami sang kaalam sa siningaga sa pagpamalandog at pagtuon namon sa imo pulong. Iningamon pangamuyo in Jesus name. Amen. Katapusan mga kauturan sang aton series sa topiko The Christian Steadfastness
in the face of opposition nga aton diri makita sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Pila na ini ka mga binulan kag mga dinominggo nga aton ginatalakay, aton ginatun-an ang pulong sa Ginoo kasubong nga ini ginpahayag kag ginpasulat sa kay Apostol Pablo. Ang isa sa mga prison epistles, ang mga sinulatan ni Apostol Pablo nga iya nga ginpen, iya nga ginsulat sa tang ato siya dito sa Roma bilang binilanggo during his first Roman imprisonment. Ang last nga sub-theme nga aton gintakol mga kauturan labi na gid sang nagligad ka Domingo is being on the right track toward Christ likeness. Kagara ang mga guidelines as we have a brief recapitulation sa aton gin-tun-an sa nagligad based on chapter 3:15 to 19. Aton na tun-an inang apat ka mga guidelines na kinahanglanon naton sundon to make sure that we are on the right track. Ara kita sa husto nga lane kung sa dalaganon pa. Marathoners, foot racers, kung amo na ang pagambalan sa track and field, siguro naton nga ara kita sa husto nga linya sa aton dalaganon pakadto sa aton pinakalalambuton. And what is our ultimate goal? Christ likeness. Complete, perfect Christ likeness. Complete and perfect conformity to the image of the Lord Jesus Christ. Amo gina dapat ibutang naton sa aton isip, ilansang sa tapi-tapi sa aton mga kasing-kasing. Wala na kita sang iban nga lalambuton bilang mga Kristohanon o kon mga tumuluon ni Kristo, kundi magmangin kaangay sa aton Ginoo, magmangin kaangay sa kay Ginoong Jesus. We should always make sure that we are on the right track toward Christ likeness. Ara ang mga guidelines. Una, dapat i-adoptar naton ang klase sang attitude nga kometido sa kay Kristo Jesus. Muna, the right attitude of wholehearted, single-minded commitment to the Lord Jesus Christ. Dapat hindi kita ma-sidetrack sa mga bagay-bagay sa kalibutan, mga kauturan. Madamo kayo sang kompetisyon sa kalibutan. Damo kompetitor para ma-sidetrack kita. Para nga ang aton dapat focus kay Kristo, pero sa mukon ka sa nyawa, sa mukon ka sa kalibutan, para madula sa imo isip ang imo lalambuton sa kabuhi. Damo sang pwede mag-sidetrack. Pati na ang kahadlok, pagpanik, ang pagkahangawa, nga base matapikan ka sang COVID-19, sang coronavirus. Isa na kag pwede ina mag-cause sa imo nga malipat ka kung ano nga klase sa misyon ang ginhatag sa imo sa Ginoo. Kung ano nga klase sa pagtawag nga may ara ka bangon sa kay Kristo kag sa kausa sang maayong balita. So dapat pareho kay Pablo mag-adopter kita sang attitude, klase sang mindset nga sa bugos ka tagipusoon magmangin kometido sa kay Kristo Jesus as we grow into maturity. Ti ina para sa mga mature lang nga mga Kristohanon. Kaya hindi na mag-angkon sa amunang klase sang mindset kung wala ka pa magtubo sa kay Kristo. Ti siling ni Pablo, kung wala pa ka mo na sa sinang level, ti sige, ang Diyos na lang pahibalo sa inyo. Ang Diyos na lang yang magpakilala kag magpahayag sina sa inyo. Kadua, you act out a consistent life. Kung ano nang ginpahayag sa Ginoo sa inyo, kung ano nang mga kamaturan na namud sa kay Kristo kag sa inyong kakangtanan sa iya nga natun-an nyo na, you already have attained. Okay, you act them out. Ikabuhi nyo. You should be consistent with your life. You have to consistently live out. Ikabuhi ang mga kamaturan nga inyo na natunan sa akon kag sa iban man nga mga pamaagi. Ikatatlo, we must follow the Christ-like kind of example.
the good and godly example of people, ang aton mga good and godly role models sa aton kabuhi. Amo gina, kinahanglan may mga role models kita, may pattern, may sulundan. Kita sa aton pagpangabuhi, kaangay nga ang sastre, may sulundan. Agud hindi siya magsala sa iyang pagkat. Amo man, agud kita nga hindi kita ma-sidetrack, hindi kita ma-cripple, kung sa ilonggo pa mapiang, sa aton pagkabuhi, kinahanglan may sulundan man kita. Ti ginpresentar ni Apostol Pablo kag aton natunan ang numero 1 gid nga model sa pagkabuhi. Kun ang pagkabuhi nga ayon sa kabubuton sa Dios, kag sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, wala na sang iban, sino na? Si Jesucristo. Si Jesucristo. And then sila nga dumduman nyo, ang akon ehemplo, be followers of us. Ini si Timoteo, kag si Epaprodito, pariyo ang ila mindset. Naka-inline sila, kag naka-in step with the Lord Jesus Christ. And as we continue on, there is no reason for you not to follow our example. Amo na, katatlo. Ikaapat, but this is a warning, kung may ara good and godly role models sa kasulatan, ay iban sa ila naguluna na, ay iban sa ila buhi pa. Ti area, may ara man nga mga bad examples. Amo ni dapat ang aton i-mark out. Dapat i-recognize, dapat ma-recognize mo sinong mga bad role models. Ang iban sa ila, ara na mga kauturan, makita nyo sa television. Ay iban, makita nyo sa internet. Sali ka mo entertainar sa mga klase sa filosofiya, napamati ka mo sa mga nagambal na hindi amo, hindi Kristohanon, nga klase sa filosofiya, dugay-dugay, masunod mo na. Ang yawa, grabe ka tricky. Grabe ka deceptive. Grabe sa munog-intogid. I-plaster niya ang klase sang animation, mga anime, na makita sa television, kag sa internet, kag ma-entertainar ka. Dugay-dugay, ginasunod mo na. Bad example, gali. So, kinahanglan kabalo kita sini, mga kulturan. Dapat hindi kita magpalimbong, hindi kita magpainto. Diri sa Apostol Pablo, nagatawag sa ila, the enemies of the cross. Mga kaaway sa cross, mga kaaway sa mayong balita. Nga mga kaaway, kay man ginadiminish nila mga kauturan ang kung ano ang ginhuman kaginimo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nagawali sila sa sayop nga pamaagi sa kaluwasan, sayop nga pamaagi nga mapasaguli ang tao sa Dios. Muna mga legalista, the Judaizers, tiari naman ang mga sensualists, mga libertines, o kung mga antinomians, nga nagawali sila nagawali sila mga kauturan sang kamatayon sang Ginoo, nga magmangin doorway, magmangin lisensya sa pagpakasala, magmangin mangin pamaagi para magkabuhi sila sang klase sang kabuhi nga licentious. Ang ilang filosofi, ila filosofiya, kung magtuo ka Kristo, maluwas ka, hindi ka na magpa-impyerno. Kag mo naluwas ka na, wala na it doesn't matter how you live your life. It doesn't matter what you do. You can sin all you can. Total mapalangit naman kita. Mapalangit naman kamo. Total bugana man ang grasya sa Dios. Total bugana man. I-enjoy ang tanan na pwede mo i-enjoy bisan sala. Bisan hindi amo. So, muna, pagpaandam, dapat hindi ganun. They are the enemies of the cross. You must recognize them. You must mark them out. Hibala kung sino na ang mga kaaway sa cross, ang kaaway sa mayong balita, kag hindi sila pagsundan. Katapusan sa sining topic, the Christian steadfastness toward Christ-likeness in the midst of opposition.
aton nga tagaan sang pagtulupangon sa karon nga aga. Tatlo lang ka mga verses. Beginning in verse 20, chapter 3 of Philippians, verse 20. Anong ginasiling sa kasulatan? Rason nga sundon si Pablo. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Verse 1 of chapter 4. Therefore, my brethren, dearly beloved, and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. May the blessings of the Lord be upon the reading of His Word. The last sub-theme of our topic, the Christian steadfastness in the face of opposition, is moving forward to Christ-likeness. Moving forward to Christ-likeness. Dapat wala kita nag-go backward. Dapat wala kita nag-waver. Wala kita nag-untat. We have to go forward. We have to move. We have to keep on moving forward to our final, ultimate goal, and that is Christ-likeness. So we have to make sure of that. We have to make sure, sigurohon gid naton. And the question is, how do we do it? Paano naton ginahimo ini? Tatlo ka mga pamaagi, mga kauturan. Tatlo ka mga guidelines ang aton pagatunan sa sini nga aga. From the verses that we have read. Number one, sigurohon naton nga wala kita nagapabilin o kung nagaisol man, kundi nagapadayon pakadto sa aton ultimo nga lalambuton. By what? By being aware of our true citizenship. Be aware of our citizenship as Christians. Tanawan nyo bala mga kauturan diri. Bilang mga anak sa Diyos, mayara kita pagkabanwahanon. We have a citizenship. Hindi lang diri sa duta. We are citizens of the Philippines. We are Filipinos. Filipino ako. Taas noo, kahit kanino, dahil ako ay Pilipino. Diri sa duta mo na. But not only on this earth, but also where? Amo nang lantaw na to. Verse 20, tanawa bala ninyo. For our conversation is in heaven. Ang pulong nga for, naga-indikar nga si Pablo naghatag sang rason nga nga sundon siya, i-emulate siya, i-imitate siya kag ang iban pa nga godly and good models, good and godly models and patterns sa pagkabuhing Kristohanon nga sundon sila kag hindi pagsundon ang mga kaaway sang krus, ang mga legalista, ang mga sensualista. Hindi sila dapat pagsundon. Nga siya, kag sila ang sundon. Arang rason. Kay pariyo nila, may pagkabanwahanon ang mga Kristohanon sa Pilipos. Why? Sila nga, for our conversation is in heaven. Ang pulo nga conversation, hindi pariyo sa paghagop mga kauturan sang 1600 nga mga tawo. Sang 1600, tuig 1600, 1600, ang paggamit sa pulong nga conversation, ang silingon niya, keeping company, intimate fellowship, or association, or sa British nga paggamit, one that is of commonwealth. Pag-converse sa aton, pag-exchange sa ideas, conversation. Amo nang paggamit sa King James Version, conversation. Pero kabalo ka mo, from the Greek word, inang conversation nagakahulugan, citizenship.
pagkabanwahanon sa Ilonggo, mga kauturan. Citizenship, politioma. Ina nga tinagagin gamit sa literatura sa mga Grigo para sa foreign colonies, sa guwa sang mother or capital city or country. So magsiling ka nga politioma o citizenship para ina sa mga colonies. Kundi pareho when we talk about colonization, ang Pilipinas kapila na gin-attempt nga i-colonize. Sinong mga nag-attempt nga i-colonize kita? Ang Amerika, 'di ba? Ang Hapon, 'di ba? Sino pa? Espanya. Dugay-dugay, sino naman? China? May kakabalo. Basi dugay-dugay, China blau. Amo na, sakupon kita nga magmangin kabahin sang ila imperyo. Munang kaulugan. Pag magsiling ka citizenship, politioma, ginaaplika rin sa mga pungsod nga gusto sa kupon sang imperyo sang Roma at that time. They were outside the mother country. Pero tungod kay kolono sila, may ara sila kaugalingon nga mga specified rights and privileges. Rights and privileges. And that was exactly the situation that existed in Philippi, mga kauturan, sa diin si Pablo nagpadala sa niya sulat. Kundi ginsulat niya ni sa mga taga Philippi, amo na nga Philippians ang sulat. Kaya ang Philippi was a Roman colony in the province of Macedonia. Kagyadtong nabilong sa Macedonia kag sa Philippi were considered what? Citizens of Rome. Guwa sila sa Rome, but they were citizens of Rome with all rights and privileges enjoyed by the Romans. Hindi sila dito sa Roma physically. Ari sila sa Philippi, sa Macedonia. Pero ginagkabig sila nga mga citizens of Rome with all respective rights and privileges. And brothers and sisters, purposely gingamit din ang apulong ni Apostol Pablo sa pag-convey sa mga Kristohanon dito sa Philippi nanungod sa espirituhanon nga kamatuuran nga may kaanggid, may pariyo nga kinaiya. Anong siling ni Pablo? Ang inyong pagkabanwahanon sa diin, sa langit, in heaven. Sa diin ang Ginoo sa karon, kag magahalin sa tapos nga sa tinion nga magabalik siya liwan, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. As Christians, we have a citizenship. And our citizenship and destiny are far more important than our earthly sojourn, our earthly journey. Ari kita diri mga kauturan sa duta, bilang mga tumuloo, we are but aliens, foreigners, pilgrims, mga manlulugayaw lamang, estranghero lamang kita diri sa duta, mga alien kita. Tanawan nyo, antupad yung mga kauturan, kag isiling, alien ka. Manlulugayaw ka diri sa duta, ang imo pagkabanwahanon wala na belong sa sining nga duta. Very clear na ang Book of Hebrews chapter 11 verse 13, kag bisan pa si Apostle Peter nagambal sina sa 1 Peter chapter 2 verse 11. We are but pilgrims and we ought to live as such. Dapat magkabuhi kita kasubong nga mga aliens, strangers, foreigners, and pilgrims diri sa duta. Anong butsilingon sila mga kauturan? May pila ka mga implikasyon. Ang mga aliens, mga kauturan, wala nagahimo. Nagahimo sa pagpangita, sa paghimo sa maayo, sa duta nga sa diin sila nagapanlugayaw. Aliens should seek to do good works in the land they sojourn because they are representing their king in the land that they are sojourning in.
We are representing our King, the Lord Jesus Christ. And our King is expecting us to what? To be good citizens of heaven, even when we are in a foreign land. Are you with me? Dapat maghimo kita sang maayo. Dapat ipasiga, ipasilak, aton pasilakon. Ang aton kapawa, we need to what? Shine as lights. Para ano? Ang aton amay sa langit, mahimaya, mapadunggan, mag-glorify. So we need to seek to do good in the land that we sojourn. Secondly, we should not focus on building wealth and riches here on the foreign land that we are in. Diri sa duta, mga kauturan, amo na masilin ni Kristo, dapat kung magtipon kita sa bahandi dito sa langit. Kay kung magtipon kita sa bahandi diri sa duta, pwede kawaton, pwede anayon, pwede madula sa imo. Pero kung ikaw nagatipon sa bahandi sa langit, ang Dios nga gamhanan, way nagabago, amo ang nagabantay sang imo mga kamanggaran. Lay not up treasures on earth, but lay up treasures in heaven. Ano ang punto, mga kauturan? Amo niya, ang alien, ang stranger, ang hindi citizen, hindi pwede ka pa nag-iya sang propiedad dere sa duta o kung sa lugar nga alien siya. Ang may ara lang privilege nga magpanag-iya sang propiedad, ang mga citizens mismo. Hindi bala amo na, mga kauturan, correct me if I'm wrong, ang isa sa mga major issues nga gin-consider sa Kongreso, nanungod sa mga Lopezes, nga nagapanag-iya sang ABS-CBN. Ano si Lopez? Di nag-citizen siya. Ang hindi citizen sa Pilipinas, wala sang right, legal right, nga managpanag-iya sang right o kung sa propiedad diri sa pungsod Pilipinas. Muna, mga kauturan, kita, mga Kristohanon kita, ang ginapaabot sa aton hari, ang ginapaabot sa aton emperor, ang aton ultimate master and boss, nga dapat dito kita yung nagatipon sa aton manggad kag bandi sa duta. Hindi diri kung diin kita, mga kauturan, nangin estranghero. So we should not focus on building riches here. We should not seek to interfere in the affairs of the land that we sojourn in. That's the third. We should not seek to interfere in the affairs of the land that we sojourn in. Anong bunsilingon? May ara filosofiya, may ara kultura, may ara pamaagi, estilo sa pagpangabuhi nga ari diri sa duta. Hindi kita mag-interfere. Hindi magani kita mag-pattern sa aton kaugalingon, sa aton pagpangabuhi, sa pagpangabuhi diri sa duta. Nga aman, mga langit nun kita iyan. Ang aton estilo sa pagpangabuhi dapat hindi magmangin dutan on o hindi magani pwede magmangin hanginon. Are you with me? Amo na, mga kauturan. Tanawan nyo ba magluwas sa mga tutuod ng mga misyonaryo? Ang mga Amerikano, mga kauturan ng mga misyonaryo, nga gusto lang po ito na mga natives, na nag-a-adapt sila sa kultura, kag sa kostumbre, kag, of course, hindi ang lifestyle ng malain. Para laputon ang gusto nila laputon. Para nga, sila, may ara bala mga kauturan sa sense of association in culture and custom, nga magmangin diving board, stepping stone, agud balapot sila sa mga balita. Pero mga kauturan naman niya hindi tungkol kay misyonaryo ka. For example, palahubog tong ginalapot mo, magpahubog ka man para malapot mo sila. Are you with me? Masiling ka, gusto ka laboton at tong mga ara sa igpat-igpat tong gabi. Igpat-igpat sa mga bar o kung sa mga nang panawag sila. Basta igpat-igpat, kabalo na ka muna. Sili mo makadto, ako dito. Pagkatapos mabayli-bayli ka man sa sweet music. Kapag mangita ka man sa ibaylihon mo, pagkatapos kabalo ka bala nga ikaw makasasala. Kabalo ka bala nga. Mga kauturan, delikado yan. Naintindihan niyo ko? Naintindihan niyo ko? Hindi kita magsunod
sang klase sang kultura, sang duta sa diin estranghero kita. Dumdumunta ang aton filosofiya dapat langit nun, hindi dutan on. Correct? Amen? Amune, nga amo sila. Patinan nyo ang radical transformation nga ginhimo ni Kristo Jesus sa aton mga kabuhi. Patinan nyo the most radical change nga natabo sa aton mga kauturan, ang pagbago halin sa aton pagkapatay, sa aton mga paglapas kag pagpakasala, into being made alive together with the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 1. Di ba mo nang gitunan naton? Chapter 2 verse 5. We have been counted righteous, justified, ginpakamatarong kita before God in the Lord Jesus Christ, and we have been forgiven of our sins because of what Jesus did for us on the cross of Calvary. Amo na mga kauturan, ang mga pila ka mga changes, radical changes, nga natabo sa aton kabuhi, sa bagay nga gin-adoptar man kita sa panimalay sa Dios, kag nagnangin iya mga kaanakan, kag kita gintagaan sa pribiliyo nga magmangin katapo sa iya ginarian. We have been given the citizenship to a place we have never been. Wala pa kita kakadto dito. But because it is our dwelling place, and it is the dwelling place of our Father, it is the dwelling place of our Emperor, the King, King Jesus, the Lord Jesus. We belong there also. We belong there too. Heaven has become our true home, our true city, our true country. We belong there. You don't belong here. Naintindihan nyo mga kauturan? And so, kabay pa nga, amo na, ang aton nga heavenly citizenship, ang aton ultimate destiny, kilalahon natin as more important than our earthly sojourn. Remember that our citizenship is in heaven. The word is the medyo abnormal nga verbo ini sa Griego. It's not a normal verb in Greek. Again, translate sa English nga is. Ang pulong siya sa Griego, huparcho. Huparcho. Nga ang iya kahulugan, at hand, ara na. Being, subong nga. Belonging to. Pinapanagiyahan ka, sang. To possess, ang pag-angkon. Muna, tanawa. So, it's an abnormal verb sa Greek. So, the word means to begin, to be ready, at hand, being, belonging to possess. Ang paggamit sila ni Apostol Pablo mga kauturan, nagahatag sang emphasis that this is something, the citizenship that we have is something that is already ours. That citizenship in heaven is being already in existence. Amo nang kahulugan niya. It is already being possessed, and it is manifesting itself. Ginapahayag na ini sa iya kaugalingon. Anong ibig sabihin mga kauturan? Wala ka pa kapalangit, citizen ka na sa langit. Are you with me? That's the meaning. That's the emphasis. Wala ka pa kakadto sa imo pungsod, kabahin ka na sang ina nga pungsod. Kag nagamanifestar na na, paano siya ginamanifestar? Sa imo attitude, sa imo action, sa imo behavior, sa imo karakter, sa estilo, sa imo pagpangabuhi. Are you with me? Basi ginatuyo ka muna. Ha? Ang way katulog mayo kagabi, basi ginatuyo. Pati na niyo, ang imo pagkabanuanon, hindi diri sa duta. Dito sa langit, kag ang imo pagkabanuanon, hindi matuod nga imo maangkon sa palabuton pa, kay subong imo na. Imo na mga kauturan. Tiyan mo ni, bisan ang mga Macedonians, ang mga Philippians, why sila kakadto sa Rome? Pero anong kabig sila nga mga citizen sa Rome. Kita way pakita kapahimaya. Ginakonsider na kita nga nagapanagiya sa citizenship dito sa himaya. Sila ni Lightfoot,
our citizenship is even now in heaven. Bisan way pa kita kakanto dito, but that is the reality, the current reality. Every true Christian is already a citizen of heaven. All true Christians are already citizens of heaven. Tulukan yung tupad nyo para may partisipasyon kamo. Ginatuyo siya waay. Tupad nyo. Tanawa na, ginatuyo wala. Basig gapiyong ng mata. Mamiss nyo ang kamaturan. Liwaton, hambala siya. Ang imo citizenship sa langit, hindi sa duta. Kadua, hambala siya. Ang imo pagkabanwahanon, imo na karon. Ang imo langit nun nga pagkabanwahanon, imo na gina-enjoy karon. Kaginapahayag sa kapag kabuhi, kapag gawi mo mga kauturan. So, mahapos maintindihan sa gisulatan sini ni Apostol Pablo ang konsepto nga gusto niya gamiton para ilustrar kung ano nga klase sa Bibliyo nga may ara sila bilang mga Kristohanon, mga kauturan. For there would have been some there that were citizens of Philippi nga way kahibalo sila. Pero ginapabalo ni Apostol Pablo, ginapabalo sa ila that they were already Roman citizens even though they had never been to Rome. So naintindihan nila na that it was already a reality in their lives. Di amo mana sa aton nga mga Kristohanon. We have that reality of being citizens of heaven even though we have never been there yet. And we are still located here on earth as aliens, strangers, pilgrims. And remember this, implication. As citizens of heaven, we are under the government of heaven. Are you with me? Bilang mga citizens ng langit, ang aton panggobyerno iya sang langit. Ang ginasunod ta nga panggobyerno iya sang Dios, hindi sang Dios ang kalibutan nga mong yawa. Are you with me? Dapat nagapaidalom kita sa panggobyerno ni Ginoong Hesus. Our Emperor, the King Jesus. And we have property rights in heaven. Di ba? We are heirs of God and the kingdom of God. And we are co-heirs with the Lord Jesus Christ. We have property rights there in heaven. But ang pamangkot ko, are you aware of that? Ang ginatulok mo lang subong kaimulon mo. Ang sama-sami, ginatulok sa Kristohanon, ang pagkapuraot sa pangabuhay diri. Why kakarealisar nga manunublik ka sa kagamahanan, kag sang ginarian, kag sang kabanggaran sa Dios? Why kakarealisar sila? What else? As citizens of heaven, we share in heaven's honor and glory. Subong do, hindi mo pa na marealisar. Pero that's the truth. We enjoy the pleasures of heaven, not the pleasures of earth. It's not the pleasures that the earth offers. It's the pleasures that God, our King, offers. Are you with me? Ang butsilingon ano? Ang pagpalanggata dapat din. Sabtan niyo kung sabtang pamangkot ko. Dapat ang attachment mo din. Dapat ang pagpalangga mo din. Kundiin ang hari mo. Kundiin ang Ginoo mo. Kundiin ang emperor mo. We should love heaven because our King is there. We should feel attached there, not here. We should keep in communication with our King in our native home. Muning manami, kaya binyo sa pungsod mga kauturan, hindi tanan nga may citizens, may access sa ilang King. Are you with me? May access ka mo kay President Duterte, ha? Wala. Anytime pwede ka katawag sa iya, ha? Hindi. Pero ang aton hari, mga kauturan, naghatag sa aton sa pribilehyo of what? Constant access with Him there in heaven. Can you say hallelujah? Hindi ba pwede ka ka-istorya permi sa imo hari? Sa anuman nga tsimpo, bisan sa tungang gabi? Praise God for that.
Salamat sa Ginoo. Wow, for our conversation is in heaven. Having citizenship in heaven has a very pragmatic consequence in our relationship to life here on earth. So muna mga kauturan, very practical ang iyang mga implications and consequences sa relasyon sa aton pagpangabuhi diri sa duta. All true Christians, primary allegiance must be switched to heaven. Hindi kita makatuman sa kasuguan ng institute nga kontra sa kabubuton kag sa sugo sa Dios kag kabubuton sa aton hari, because that would be a violation of our primary allegiance to Him. Kung totoo ka nga Kristohanon, ang imo pagkatampad sa Dios nga nagluwas sa imo hari. Muna nga sining ni Pedro sa Acts chapter 5 verse 29, we must obey God rather than men. And that change of allegiance is one of the reasons that Christians, though good citizens in every other respect diri sa duta, are persecuted by totalitarian governments, dictatorial governments, because dictators demand primary allegiance to themselves. Salamat sa Ginoo kay kundi dapat nagadeserve siya sa aton total allegiance. Kung way kagahatag siya na, way ka gina-persecute. Disiplinahon niya lang ka, but that is for your own good. Secondly, moving forward to Christ-likeness, second guideline, we should be yearning for the coming of our Lord Jesus Christ. Maranatha, Jesus Christ is coming for His people, for His believers. Amo nang siling ni Apostle Pablo in verse 20, from whence? From heaven. Also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ang mga legalista, ang mga Judaizers, naga-expect sa ilang perfection diri sa duta paagi sa pagtipig sa kasuguan. Ang mga Kristohanon, on the other hand, nagalong, nagayern, nagahulat for that future coming of the Lord Jesus Christ. Because at that time, we will what? Achieve perfect Christ-likeness. The complete adoption of our body. Perfection will be achieved when the Lord Jesus Christ comes for His people. That very day, matuman ng Ginoo, mga kauturan ng ginambal sa Ginoo. Ginambal ni Apostol Pablo in Romans chapter 8. So nanong ginasiling sa aton sa kasulatan, we should look for it. We should look for the coming of the Lord Jesus Christ. The word in Greek is apek, no? Apek dekometa, apek dekometa. Apek dekometa ang kulugan niya, to yearn intensely or to eagerly await. Busilingon nagahulat nga may kakunyag, may kayanghag, may grabing nga excitement. Pamangkot ko mga utod, amo na ang aton balatyagon kung ang pagbalik liwan ni Ginoong Hesus ang paghambalan. Amo ba na? Kung masin ka si Kristo magabalik liwan, anong feeling mo? Sige, may nobya ka nga mag-abot. Buwas, anong feeling mo subong? Nawala lang? Ha? Hindi. Grabing excitement mo. Tanan nga klase preparasyon, utod Glenn, himuon mo. Kay buwas maabot na ang pinalangga mo. Wow! Dali lang. Si Kristo magabalik liwan, basi buwas. Nga abasi. Kaya way takabalo kung saan ko siya magabalik liwan. Ang piho lang, nabalaan ta sa kasulatan nga magabalik siya liwan kay mo nang ginsaan niya. Pananglitan, buwas maabot na siya. Anong feeling mo? Is there a feeling of enthusiasm and eagerness and excitement in your heart because your Lord is coming back tomorrow? Buwas. Amo na nga klase sa balatyago na gina-emphasize ni Apostol Pablo. That's why it's in the imperative mood. It is a strong demand and command. Look for, yearn intensely, await eagerly the coming of the Lord Jesus Christ. He is our Soter, Savior.
Amo ni mga kauturan din ang title lang nga Savior nga na. Importante na sa mga Roman citizens eh. Kaya ang word nga soter, gin-apply mga kauturan sa mga Caesars o kung mga emperor. Kita mo, ang mga emperor ginatawag soter, meaning Savior. Sang 48 BC, si Julius Caesar, gindeklarar soter. Soter. He was the universal Savior of mankind. Can you imagine that? Ginatag na sa kay Julius Caesar, the universal Savior of mankind. So it then became a common title para sa mga ruling Caesar. Sa mga Kristohanon, who is our universal Savior? It's not Julius Caesar. It's the Lord Jesus Christ. Can you say amen? He is our soter. Ano pa? He is called Lord Curious. That's another title na gina-apply mga kauturan sa Roman Emperor, Roman Caesar. But it was not long after the time of the Apostle Paul that Christians were martyred, persecuted by refusing to call the Emperor of Rome as Caesar. Because they knew that it's not Caesar who is their Lord. It's the Lord Jesus Christ. It's the Lord Jesus Christ. Ang Caesar, ang emperor, ginatawag nila sa Latin nga Domino et Dios. Domino et Dios. Lord and God. Sa mga Christians, Jesus, Domino et Dios. Lord and God. Kung sa una magdeklarar kasi na, Jesus, mi, Domino et Dios. Kinahanglan i-deklarar mo, Caesar, Domino et Dios. Caesar is Lord and God. Muna mga kauturan, ang pagka-importante sila. Tanawan nyo bala, ang heart's attachment, heart's excitement, ara sa langit, kag ara sa pag-abot sang emperor naton nga si sino? Si Ginoong Jesus. Remember this, as true disciples of the Lord Jesus Christ, there should be a change in our desire. Dapat may pagbago mga kauturan sa aton mga handom. Dapat way na kita handom sa aton mga kaugalingon kag sa mga bagay diri sa kalibutan. Mga kauturan, there should be an increasing awareness that this world is not our real home. That's why sa kanta nga I am resolved, manami ning una nga stanza gasiling, I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight, things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. Abaw ako, determinado ako, nga hindi ako laroy-laroy pa. Nga daw as if nakuha ang akon nga simpatiya sa mga kalipay diri sa kalibutan. Hindi, kundi abaw ang nag-alyur sa akon mga mata, ang mga bagay nga mas mataas, ang mga bagay nga mas excelente. Things that are noble, things that are higher, things that are God's, ang mga bagay nga iya sa Diyos. Dapat amo nang aton resolution mga kauturan. Why? Because we are not citizens of the earth, but because we are citizens of heaven. Amen? Dapat kita nagaganar sa sense of being a stranger. Aware kita nga estranghero lang kita diri sa sining nga kalibutan. Dutang luhaan, ang dutang nga diri kita natawo, diri kita nagaantos ang COVID-19. And we should have an increased longing for our heavenly home, a place where you have never been yet, but it is the place of our Lord where He is right now, praying, interceding for us as our great high priest. The hope of heaven must become a great motivation para sa aton mga kautuhan, na dapat magkabuhi kita. That should cause us to change our behavior and actions, because everything begins to be seen in the light of the promised return of the Lord Jesus Christ. Amo na nga siling ni Apostol Pablo, ang tanan nga nagahigugma sa pagkarinig ni Jesus, magabaton sa Stephanos, crown of righteousness,
Muna mga kauturan, kabay pa nga kita, may balatsagon bala ng aton satisfaction, hindi na sa mga bagay nga gina-offer sa duta. We find true satisfaction, eternal satisfaction in our Emperor, in our God, in our King. And we should be daily and constantly pleasing Him instead of the fleeting pleasures of the appetites and gratification of worldly fame, glory, and power. When He returns, what will He do? Verse 21. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. What will He do? The word change our vile body, meaning He will transform our lowly, weak body, susceptible to any evil influences. Ang aton lawas is susceptible sa pagka-contaminate kag pag-infect sa COVID-19. This mortal body will be changed into immortal body, like that of the body of the Lord Jesus Christ when He was resurrected. Amuna mga kauturan, buhi man o kung patay sa pag-abot ni Jesus, this will happen. He will transform our mortal bodies into immortal bodies, mga kauturan. Inang lawas na ginasipon perme. Inang lawas na nga permi ginaubo. Kag kung mag-ubo ka, ang sa tupad mo, basi may COVID, mapalayo ako. Na, inang lawas na nga susceptible sa tanan nga mga extensive results and consequences of sin, tanan nina mga kauturan, wala na kung si Kristo magkakariliwan, kag iya i-transform ining lawas from being corruptible into being incorruptible. Halin sa madunot, pagkanto sa hindi na madunot, mga kauturan. Wow! Hindi ka mo excited? Ikatatlo, ay kadua, amo na sila, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Ang ginamin ni Apostol Pablo, adtong kagamhanan nga napahayag sa pagkabanaw ni Kristo. Ining kagamhanan nga among gamiton niya para nga magbag-o sining mortal nga lawas agud mangin immortal. Amo man ining kagamhanan nga himuon niya to subject everything in the universe to Himself. Anong butsilingon? Ipasakop niya ang tanan nga ari sa universo sa idalom sa iyang powerful, mighty, subjugating hand. Madamo sa mga butang ari sa duta, huwag ka pasakop sa Diyos. Huwag ka pasakop kay Kristo. Pero pati na nyo, mag-abot ng tinion, inang adlaw, nga ang tanan mangin sa idalom sang kamot ni Jesus. Through that power, He will exert His power to subject all things to Himself. The same divine power gamito ni Jesus nga nag-transform sa aton, amo man ang kagamhanan, madalon niya ang tanan, wala sang pili, tanan. He will bring He will bring under His strong and subjecting hand. Katapusan. As we move forward toward our ultimate goal, that is Christ-likeness, we need to be persistent in our relationship to the Lord Jesus Christ. We need to be steadfast. We need to stand firm. Kinahanglan magmangin mabakot kag magmangin malig-on kita. Anong silingda? Therefore, hoste, my brethren, dearly beloved, long for my joy and my crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Ang word nga therefore, nagakapilayan na naging sulit mga kauturan, and therefore, hoste. Pero yun mga kauturan, nag-point sa conclusion sa iya main subject. Pagkatapos naghambal siya, halin sa chapter 3, nanungkol sa steadfastness, tiari na, ginabutang niya na into conclusion ang iya main subject. So, the verse begins rather the drawn out conclusion of the whole letter. So, hindi lang sa iya main subject, kundi sa whole letter man. Why was Paul so concerned with the Philippian Christians? Because of his strong affection with them. Grabe nga close relationship. Gina-affirm niya ang pagpagigugma pagi sa pag-ekspresar sa mga masunod na mga tinaga. He calls them my brethren. My brethren. Akon mga utod. Muna, concern ko sa inyo. Concern ko sa inyo, mga utod. Taka mo. 4 times sinambal yan na. Ikadua, he calls them dearly beloved. Beloved brethren. Kaisa,
Gintawag yan din, dari butang niya. Ikatatlo, He calls them my joy and my crown. Ano nang silingon? That's another expression nga naghambal sa iya madalong nga kaangtanan sa mga Philippine Christians. Kalipay sila in the sense na sila resulta sang ginhimo sa Dios. They were the results of God's working, gracious working in their lives. Ang ilang mga actuations, change of their characters, was actually the result of God's gracious working in their lives. Kagara si Apostol Pablo nagakalipay. Bow! Tanawan ninyo bala ang ginubra sa Diyos sa inyong mga kabuhi. Sang dit, nagkanto ako dira, ano kamo? Subong nano na kamo? Hindi ba lang ang Diyos mabinugayon sa inyo? Nagakalipay ako. That's why you are my joy. Yung kalipay ni Apostol Pablo ang pagdumdum sa ila. Chapter 1 verse 3. Pagkamati ni Apostol Pablo nanugod sila response sa mga balita, nagdalay ni santuman kadako nga kalipay sa ilang mga tagipusoon. Sa nabatian ni Apostol Pablo nga nagtubo sila sa pagigugma, kag sa matutuod nga pagkilala, kag kaalam sa kay Kristo. Chapter 1 verse 9, nagkalipay si Apostol Pablo. Sa nabatian ni Apostol Pablo nga nagdemonstrar sila sang bunga sa pagkamatarong bangon sa pagtuo kay Kristo. Chapter 1 verse 11, nagkalipay si Apostol Pablo. Muna. Ano pa? Corona, Stephanos, Victor's crown. Anong silingon na sa Stephanos? Public symbol of honor na nabilong sa nagdaog. Anong ginasiling na po sa Pablo? Pareho ako manog dalagan. Pagkatapos na labutan ko, kung nabato ng Stephanos, kamo ang akon corona. Kamo ang akon medalya. Pruweba kamo sa pagka-epektibo sa kagamahanan sa Dios nga gipahayag sa akon ministry sa pagwali sa mga balita sa inyo. Akon kamo kalipay, akon kamo corona. Public honor. Muna mga kauturan, sila mga bunga sa iya pagpangabudlay. Muna nga grabe gid. Karon anong siling niya? Kabaw mga palangga ko, hindi nyo pagkalipatan. Stand fast in the Lord, my beloved brethren. Ano ang himuon nila? They should stand firm in the Lord. That is the military term. Ang kahulugan niya to hold your position. Hindi sila dapat mag-retreat. Dapat pareho kay Pablo, mag-press on sila. Mag-atake sila. Hindi magpapirdi sa kaaway. One reason that each of these commands, ang masunod, is related to an area in which he will be attacked by both our enemy, the devil, and our sinfulness, the flesh. Ano na? And that implies that they had to be steadfast in their walk with the Lord. Dapat sila magmangin malig-on sa ila nga kaangtanan sa Ginoo. Magmangin malig-on sila sa ila pagpakig-away, batok sa yawa, kag batok sa unod. How are they to stand firm? Aton pa ni mga kuturan tunan. Pero amo na ni, ang ginapaabot ni Apostol Pablo, kaya ang silingon sa stand firm. Stand firm thus. Or you should stand firm in this way. In what way? Sa verse 2 and 3, dapat magtindog sila nga nagamalig-on sa pagkabuhi isang harmonious na klase sa pagkabuhi sa isa kag isa. Ikadua, dapat magtindog sila sa malig-on sa pagmamintinar sang espiritu sang kalipay paagi sa pagpangamuyo. Ikatatlo, magmangin mabakod kag magmangin malig-on sila paagi sa pagtipig sa una-una nga naka-focus sa mga bagay-bagay nga Diyos nun. Kag ikaapat, dapat sila magmangin malig-on, magmangin mabakod sa ila pagkabuhi upod kay Kristo paagi sa pagtuon sa kontento sa mga sirkumstansya nga nasakwa nilang ilang kagalingon paagi sa pagsalig sa Ginoo. Verse 10 up to verse 19. Kag araman nila sa verse 10 and 19, they have to learn to be content in their circumstances. Ginsulit lang ang number 5. Kaya dapat 4 lang. So Paul had complete confidence nga ma-carry out na nila tungod kay ang Ginoo nag-work sa ila mga kabuhi. Finally, this afternoon or this morning rather, how do we stand firm in application? How? Paano? Patinanta. Number 1, dapat kita magkultibar sang aton personal, experiential, kag intimate nga kaangtanan sa kay Kristo.
Hindi kita makalig-on sa aton kaugalingon sa aton ng puso o pwersa. Hindi kita kasalig sa aton mga kaugalingon, mga kauturan. Hindi ka kasalig sa imo hinuan. Nagapalya ka. Batok sa yawa, way ka mahimo. Way ka mahimo. You need His strength. You need His power. So, i-cultivate mo ang matamis nga kaangtanan sa kay Kristo Jesus. Ikadua, padayon kita nga magtubo sa pagkilala sa Ginoo kag sa mga kamatuoran nga ginatudlo sa kasulatan. Paano yan? Paano yan? I-expose ang imo kaugalingon sa pulong sa Dios. I-expose ang imo kaugalingon sa mga kamatuoran nga ginatudlo din. Basahan pamatiin every time ginatudlo. Tun-ini, intindihan Kaya muna magtubo ka sa pagkilala sa mga kabaturan na ginatudlo diri. Ikatatlo, gamiton ta ang ginahatag sa Dios nga kagamanan, resources para ma-overcome nato ang aton kaaway kag magkabuhi kita sa madinaugon nga klase sang pagkabuhi. Mga utol ko, nga kinanglanon nato pag kinanglanihambal ko kay mga utol ko kamo. Pareho sa kay Pablo, nga ginambal yan sa mga taga-Pilipos, kay mga utol sila ni Pablo. Mga pinalangga sila ng mga kauturan sa kay Kristo. Because of our strong attachment and affection, we are encouraging one another with these words. Dapat tuntanay mag-responder kita mga kauturan as we move forward toward Christ likeness. We must be steadfast as we aim for it. Christians, we must be steadfast as we aim for our ultimate goal. And what is that? Christ likeness. Kunwari ka subong agaw, way ka pa kay Kristo, way ka pa nakasiguro sa imong kaluwasan, abyan, si Kristo ang kinanglanon mo, agod mabaton ka sa tubangan sa Diyos. Hindi ang reliyon mo, hindi kaugalingon mo nga buhat, o kung kaugalingon nga pagkamatarong. You need to repent. You need to trust the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord. Pwede ko kamo pangabayon sa pagtindog. We must be aware that we are citizens of heaven. We must aware, while we're still waiting for Him, we need to be steadfast with our walk with the Lord Jesus Christ. Duko natin palihog ang aton mga ulo. Samtang nagaduko ka mo, basit may mga abyan kita sa siningaga nga nagasiling Pastor Ogilia. Nagakilala ako nga ako isa ka makasasala. Kag hindi ko sarang mag-salvar sa akong kaugalingon sa pinalidan sa sala. Kag sa talaga konsekwensya sining. Kakilala ako nga si Hesus Kristo gid lamang ang makasalvar o kung makaluwasa ako. Subong aga, nagainulsol ako kag nagatuo sa iya. Kag sa iya gid lamang bilang akong personal kag bugtong ang maluluwas ka Ginoo sa akong kabuhi. Pwede mo itaas ang imo kamot samtang nagaduguan tanan, and I will pray for you. Kung ikaw nagasiling, ginatuuhan mo si Kristo, ginabaton mo si Kristo nga imong maluluwas. O kung ikaw yan, nakatuo na kay Kristo, wala pa nakasunod sa Ginoo sa tubig sa tugmao, nagasiling ka sa siningaga, buot ako nga magsunod sa Ginoo sa tubig sa tugmao. Kindly raise your right hand, kung mo na imo pagpamatod sa siningaga. Yes. Thank you very much. Thank you for that decision. Thank you. Butang ng imo kamot. Sino pa? Kasi may harap pa. Thank you. Amay namon ni Diyos. Salamat sa imo pulong. Kag salamat sa mga kamatuoran nga amon natunan kag napamalandungan sa siningaga. Salamat sa Balang Espiritu nga nagpasanag sa amon mga una-una. Kabay pa ini may dako nga impact, magadala sa dako nga changes sa amon mga kaangtanan sa imo, kag kaangtanan sa isig kapariyo namon nga mga Kristohanon, kag kaangtanan sa mga butang nga ari sa kalibutan. Kay nakaibalo na kami kundi ingid ang matuod namon nga pagkabanwahanon, kag dapat ang amon pagkatampad diin namon ihatag. Kabalo na kami kung sino gobyerno, panggobyerno ang amon tumanon. Kag kabalo na kami kung ano nga dapat nga mga
tulumanon ang dapat namon tumanon. Lord, padayon na ang imo pagpabakod samta ikaw nagapaghikot sa tagsa-tagsa sa amon sa sininga aga. Kay ibalo kami nga may mga kabudlayan sa pagpangabuhi labi na karon sa sininga world health pandemic or crisis. But Lord, ginagamit nimo ang tanan amon na ibaluan sa kasulatan sa imong manpulong nga ginahikot nimo ini tanan para sa amon kayuhan. Gusto ikaw nga magtubo pagid kami. Nga magtubo pagid kami sa pagkilala sa imo, sa pagsalig sa imo, kag pag-asa kag paglaom gid lamang sa imo. Buligi gid ang kadaysa tungod gid lamang sa ngalan ni Hesus. Kabay pa.